Maganda raw sa inyong lahat, mga kababayan nating manlalakbay dito sa Pilipinas at sa daan-daang libong mga Pilipinong nagtatrabaho, naninirahan at walang sawang naghihintay sa kanilang mga mahal sa buhay dun sa United States of America at sa Canada. Kayo man ay isang senior citizen na kinakabahan sa inyong unang biyahe palabas ng bansa o isang mapagmahal na anak na matagal nang nag-ipon para mabilhan ng tiket ang inyong mga magulang. Ang videong ito ay ginawa at inilaan para sa inyong kaligtasan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ng napakalalim, napakadetalye at walang paligoy-ligoy ang isa sa pinakanakakatakot, pinakamasakit at pinakamagastos na trahedya na maaaring mangyari sa isang pasahero sa kalagitnaan ng kanyang biyahe. Ito ang tinatawag nating layover trap o ang pagkaligaw at pagkaiwan ng eroplano sa mga malalaking international airports sa Japan, South Korea o Taiwan. Isipin ninyo ang senaryong ito. Matagumpay kayong nakalagpas sa mahigpit na inspeksyon ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport. Wala kayong naging problema sa inyong visa. Tama ang inyong pangalan sa ticket at hawak ninyo ang inyong mga boarding pass. Masaya kayong sumakay sa inyong unang eroplano mula Manila. Dahil napakamahal ng mga direct flight o iyong mga lipad na diretsong Amerika na walang tigil, ang biniling ticket ng inyong anak ay isang connecting flight. Ibig sabihin, sasakay muna kayo ng eroplano papuntang Japan, tulad ng Narita o Haneda, o kaya naman ay sa Incheon sa South Korea, at doon kayo bababa upang lumipat sa isa pang malaking eroplano na siyang tatawid sa karagatan papuntang Los Angeles, San Francisco, New York o Toronto. Pagkalipas ng 3 o 4 na oras na biyahe mula Manila, narinig ninyo ang anunsyo ng piloto na kayo ay lalapag na. Sinabi ng mga flight attendants, "Welcome to Japan" o "Welcome to Korea." Kinuha ninyo ang inyong mga hand-carry na bagahe, naglakad palabas ng eroplano at nakatapak sa loob ng isang napakalaki, napakalawap at napakagandang paliparan. Ngunit dito mag-uumpisa ang inyong pinakamalaking pagsubok. Paglabas ninyo sa pintuan, makikita ninyo ang libu-libong tao na nagmamadaling maglakad. Ang mga karatula ay nakasulat sa lengguwaheng hindi ninyo maintindihan. At kahit may English translation, sa sobrang dami ng direksyon, hindi ninyo alam kung saan kayo liliko. Wala ang inyong mga anak para alalayan kayo. Wala kayong kakilala. At ang pinakamasaklap, mayroon lamang kayong 2 o 3 oras para hanapin ang inyong susunod na eroplano. Maraming senior citizens ang inaatake ng matinding panic at nerbiyos sa mga sandaling ito. At dahil sa kalituhan, nagagawa nila ang mga tahimik na pagkakamali na nagreresulta sa pag-iwan sa kanila ng kanilang connecting flight. Kapag naiwan kayo ng eroplano sa Japan o Korea dahil sa sarili ninyong pagkakamali at pagkaligaw, hindi kayo bibigyan ng libreng ticket ng airline. Kayo o ang inyong mga anak sa Amerika ay mapipilitang bumili ng bagong ticket mula Japan papuntang Amerika sa mismong araw na yon na nagkakahalaga ng 2,000 hanggang 3,000 dolyar. Bukod pa rito ang matinding pag-aalala ng inyong pamilya na naghihintay sa airport sa Amerika na hindi alam kung nasaan na kayo dahil wala silang komunikasyon sa inyo. Upang hindi mangyari ang bangungot na ito, ihihimay natin ngayon ang mga pinakamadalas na patibong sa mga connecting flights at kung paano ito maiiwasan. Ang unang malaking pagkakamali ay ang tinatawag nating following the crowd o ang bulag na pagsunod sa karamihan. Pagbaba ninyo ng eroplano mula Manila, mapapansin ninyo na halos lahat ng inyong mga kasabayang pasahero ay naglalakad patungo sa iisang malaking direksyon. Dahil hindi ninyo alam ang gagawin, susunod kayo sa kanila. Maglalakad kayo ng mahaba, pipila kayo sa isang napakahabang linya, at pagdating ninyo sa unahan, laking gulat ninyo na hihingian kayo ng Japanese visa o Korean visa ng opisyal. Bakit?
dahil ang pinilahan ninyo ay ang arrival at immigration para sa mga taong papasok at mamamasyal sa bansang iyon. Dapat ninyong tandaan, kayo ay isang transit passenger. Hindi kayo papasok sa Japan, hindi kayo papasok sa Korea, nakikidaan lamang kayo sa kanilang airport. Kaya ang gintong tuntunin pagbaba ng eroplano ay huminto, tumingala, at hanapin ang mga kulay berdeng karatula na may nakasulat na International Transit o Strand Transfer. Huwag ninyong sundan ang mga karatulang nagsasabing nagbadalangga pagbaba na gainibang mga kulayng gardeng karatula na may nakasulat na makaratula. Huwag ninyong sundan ang mga kulayng dangdiro. Umingo lang mga karatula na may nakasulat na nagsasabing. Huwag ninyong sundan ang mga kulayng dangdirong na may nakasulat na nagsasabing. Huwag ninyong sundan ang mga kulayng dangdirong at hanapin ang mga kulay berdeng at may nakasulat ng angsagen. Huwag ninyong sundan ang mga kulay gadeng karatula. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng at hanapin ang mga kulay berdeng ta mag-ila lamang kayo at may nakasulat ng angsagen. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. 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 Hindi kayo papasok sa Japano at hanapin ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo papasok sa Japano pagpahabomang isang transit passenger o transferred o mga padinyong lamang kanalam. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo papasok sa Japano. Hindi kayo papasok sa Japano at nakasulat na mga kulay berdeng. Hindi kayo pababa ng eroplano at hanapin ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo papasok sa Japano. Hindi kayo pababa ng eroplano at nakasulat na mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang 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 mga kulay berdeng. Hindi kayong pagbaba ng eroplano at nakasulat na mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo papasok sa Japano sa braba ng kamangapitati sa pagpansop sa air, kumingko ng tuntunin ang mga kulay berdeng. Hindi kayo papasok sa Japano sa bag-ilang ang indarisa na may nakasulat na mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo pababa ng eroplano at nakasulat na mga kulay berdeng. Hindi kayong pabadan ang mga kulay berdeng sa pag-ilangan indari sa pangkantak, pagbaba ng eroplano at nakasulat na mga kulay berdeng. Hindi kayo papadaan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo pababa ng eroplano sa pag-ilangan indari sa pangkantak. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. 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 Ang mga kulay berdeng, hindi kayong pababa ng eroplano at makasulat na mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang 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 mga kulay berdeng. Kung dupa pagning siya, tadangan dapat ninyong tuntunin ang tandunan ang kanila. Hindi kayong kulay bansa kung katutupad tapod ang gariga. Akumintong tuntunon tapod agningkong tuntunim. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo pagbaba ng eroplano at makasulat na mga kulay berdeng. Hindi kayong pababanan eroplano sa bag-ilangang inggintunim. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng.
Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Kriendo gungnor, tuntunto dapat isang transit passenger, hindi kayong pagbaba ng eroplano sa bag-ila ng Ingintunim. Hindi kayong mga kulay berdeng, huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng, hindi kayong pababa ng eroplano at makasulat Ingintunim. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayong pababa ng eroplano sa bag-ila ng Ingintunin. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayo pababa ng eroplano sa bag-ila ng Ingintunin. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayong pababa ng eroplano sa bag-ila ng Ingintunin. Huwag ninyong sundan ang mga kulay berdeng. Hindi kayong pababa ng eroplano sa bag-ila ng Ingintunin. Ang karatulang nagsasabing arrivals o baggage claim. Sundan lamang ang mga arrow na nakaturo sa transit o transfer. Kung nalilito, huwag mahiya. Ipakita ang inyong pangalawang boarding pass sa sinumang naka-uniforme na staff ng airport at sabihin lamang ang salitang transfer. Ituturo nila sa inyo ang tamang daan na hiwalay sa karamihan ng mga pasahero. Ang ikalawang patibong na nagpapaiyak sa napakaraming Pilipino ay ang Transit Security and Liquid Check. Ito ang isa sa pinakamasakit na karanasan, lalo na para sa mga mahilig bumili ng pasalubong. Bago kayo tuluyang makapasok sa departure area ng inyong susunod na flight sa Japan o Korea, kailangan ninyong dumaan muli sa isang napakahigpit na X-ray at security screening. Ito ay iba sa security check na dinaanan ninyo sa Manila. Ang batas ng International Aviation ay naguutos na walang likido o liquids na lalagpas sa 100 mililitro ang pwedeng i-hand carry. Dito nangyayari ang trahedya. Maraming pasahero ang bumibili ng mamahaling pabango, malalaking bote ng alak, o mga mamahaling lotion sa duty-free shops sa loob ng NAIA sa Pilipinas bago sila lumipad. Dahil nakalusot sila sa Manila at naipasok sa unang eroplano, inakala nilang ligtas na ito. Ngunit pagdating sa transit security ng Narita o Incheon, madedetect ito sa X-ray. Kung ang binili ninyong alak o pabango sa NAIA ay hindi inilagay sa opisyal na Security Tamper Evident Bag o STEB, isang espesyal na selyadong plastic bag na may resibong nakadikit sa loob, ito ay walang awang kukumpiskahin at itatapon sa basurahan sa harap ninyo. Kahit umiyak pa kayo at sabihing, binili ko po yan sa loob ng Pilipinas, hindi ko naman binuksan. Hindi nila ito tatanggapin. Ang batas ay batas. Mawawala ang inyong pinaghirapang libu-libong pisong pasalubong. Ang tamang hakbang? Huwag nang bumili ng malalaking likido sa duty-free ng Pilipinas kung kayo ay may connecting flight, maliban na lamang kung garantisadong ilalagay ito ng tindero sa tamang selyadong plastic at hindi ninyo ito bubuksan kailanman hanggang makarating kayo sa Amerika. Ang ikatlong patibong ay ang gate change trap at ang pagbalewala sa mga TV monitors. Pagkakuha ninyo ng boarding pass sa NAIA sa Pilipinas, madalas ay nakasulat na doon ang inyong gate number para sa inyong flight mula Japan papuntang Amerika. Halimbawa, nakasulat ay Gate 25. Pagdating ninyo sa airport sa Japan at pagkalagpas sa transit security, naglakad kayo ng malayo at hinanap ang Gate 25. Pagdating ninyo doon, umupo kayo, nakita ninyong may mga tao rin, kaya nakampante kayo. Dahil sa pagod, umidlip kayo ng 1 oras. Pagkagising ninyo, wala nang tao sa paligid. Ang nakasulat na sa gate ay papuntang London o ibang bansa.
Naiwan na kayo ng inyong eroplano papuntang Amerika. Bakit nangyari ito? Dahil sa mga malalaking international airports, ang mga gate assignments ay nagbabago minuto-minuto. Ang nakasulat sa inyong boarding pass na in-issue sa Manila ay hindi palaging pinal. Maaring inilipat ang inyong eroplano sa gate 60 sa kabilang dulo ng airport dahil sa traffic ng mga eroplano. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga pasahero ay ang hindi pagtingin sa mga malalaking telebisyon na nakasabit sa kisame ng airport. Ang tinatawag na Flight Information Display System o FIDS. Ang unang-una ninyong dapat gawin pagkalagpas sa security sa Japan o Korea ay hanapin ang malaking monitor na ito. Hanapin ang inyong flight number papuntang Amerika. Halimbawa ay PR-102 o NH-106. Tingnan kung ano ang nakasulat sa tapat nito na status at gate. Ang monitor na ito ang tanging nagsasabi ng katotohanan, hindi ang kapirasong papel na hawak ninyo. Ugaliing i-check ang monitor na ito bawat 30 minuto dahil maaari pa itong magbago bago ang oras ng inyong paglipad. Ang ika-4 na pagkakamali na sadyang napakasimple ngunit nakakasira ng biyahe ay ang time zone trap. Muli, titingnan ninyo ang inyong boarding pass at makikitang ang boarding time ay 2:00 o 2:00 ng hapon. Titingin kayo sa inyong relo at makikitang 2:30 pa lamang. Iisipin ninyo, may 1.5 oras pa ako. Pwede pa akong kumain ng ramen at mag-ikot-ikot sa mga shops. Matapos kayong kumain ng dahan-dahan at mamili, maglalakad kayo papunta sa gate. Pagdating ninyo doon, sarado na ang pintuan at umaatras na ang eroplano. Ano ang nangyari? Nakalimutan ninyo na ang inyong suot na relo o ang inyong cellphone ay nakaset pa rin sa oras ng Pilipinas. Ang Japan at Korea ay 1 oras na nauuna sa Pilipinas. Ang akala ninyong 2:30 ay 1:30 na pala sa bansa nila. Huli na kayo. Ang lahat ng oras na nakasulat sa inyong boarding pass para sa inyong connecting flight ay palaging nakabase sa local time ng airport kung nasaan kayo. Kaya ang pinakamagandang gawin, pagbaba pa lamang ng unang eroplano, ay tingnan ang mga opisyal na orasan na nakasabit sa dingding ng airport at i-adjust ang inyong relo batay doon. Huwag magtiwala sa inyong orihinal na orasan. Ang panlima at huling patibong ay ang kalituhan sa mga terminals at Skytrains. Ang mga paliparan tulad ng Incheon o Narita ay hindi katulad ng NAIA na madaling lakarin. Minsan, ang inyong eroplano papuntang Amerika ay nasa kabilang terminal na napakalayo. Kailangan ninyong sumakay ng libreng tren o Skytrain sa loob mismo ng airport para makarating doon. Maraming senior citizens ang natatakot sumakay sa mga tren na ito dahil baka mali ang mapuntahan nila. Kaya pinipilit nilang maglakad hanggang sa maubusan sila ng oras at hingalin. Kung nakita ninyo sa mga karatula na ang inyong gate ay mula 100 pataas at may arrow na nakaturo sa isang tren, sumakay kayo. Iyon ay ginawa upang mapabilis ang inyong paglipat. Ngunit siguraduhing nasa tamang direksyon kayo sa pamamagitan ng pagtatanong sa mga guards na nakabantay sa istasyon ng tren. Sa dami ng mga patibong na ito, paano natin masisiguro na ang ating mga magulang at mga lolo't lola ay hindi maliligaw at hindi maiiwan ng eroplano? Mayroon akong ibabahaging isang napakalakas at epektibong sikreto. Ito ang pinakamahalagang maipapayo ko sa lahat ng mga anak na bumibili ng tiket para sa kanilang mga magulang. Gamitin ninyo ang pribilehiyo ng wheelchair assistance. Kahit pa kayang-kayang maglakad ng inyong magulang, kahit pa sila ay malakas magzumba at mamalengke, kung sila ay may edad na, hindi sanay bumiyahe mag-isa, at hindi marunong mag-Ingles, i-request ninyo sila ng wheelchair assistance sa airline 2 linggo bago ang flight. Ito ay libre. Ano ang nagagawa nito? Pagbaba ng inyong magulang sa eroplano sa Japan o Korea, mayroong naka-uniformeng attendant
na naghihintay sa kanila sa mismong pintuan ng eroplano na may dalang wheelchair at may nakapaskil na pangalan ng inyong magulang. Pauupuin sila doon. Ang attendant na ito ang magtutulak sa kanila. Ang attendant ang nakakaalam ng airport. Sila ang magpapadaan sa inyong magulang sa mga priority lanes sa security check. Sila ang titingin sa mga monitors kung nagbago man ang gate. At higit sa lahat, dadalhin nila ang inyong magulang sa mismong waiting area ng tamang gate ng ligtas, komportable at walang stress. Ito ay ang pinakasimpleng paraan upang tanggalin ang lahat ng inyong pangamba. Bilang karagdagan para sa mga anak, gumawa kayo ng isang survival folder para sa inyong mga magulang. I-print ng napakalaki ang kanilang itinerary. Isulat ninyo sa isang malinis na papel ang ganitong mensahe. Please help me. My flight is PR102 to Los Angeles. Where is my gate? Upang kapag naligaw sila, maaari nilang ituro at ipakita ang papel na ito sa kahit sinong airport staff. Ipaliwanag ninyo sa kanila na ang layover ay hindi oras para mamasyal o mag-shopping. Ang unang misyon pagbaba ng eroplano ay hanapin ang susunod na gate, umupo malapit doon, at saka na lamang pumunta sa banyo o bumili ng pagkain kapag alam na nila kung saan sila sasakay. Ang paglalakbay mula Pilipinas patungo sa kabilang dulo ng mundo ay isang mahaba at nakakapagod na proseso. Ang mga paliparan ay ginawa para sa kahusayan ng mga eroplano. Ngunit madalas, nakakalimutan ang kakayahan ng ating mga nakatatanda na umunawa sa ganitong kakumplikadong sistema. Ang pag-alam sa mga karaniwang pagkakamaling ito, ang hindi pagsunod sa maling pila, ang pag-iingat sa mga likido, ang pag-check sa mga monitors at ang pag-ayos ng oras ay ang inyong pinakamabisang sandata upang makarating ng ligtas sa inyong pamilya. Nais kong iparating ninyo ang mahigpit na mensaheng ito sa lahat ng inyong mga kakilala. I-share ninyo ang buong videong ito sa inyong mga anak sa abroad, sa inyong mga magulang dito sa Pilipinas, at sa lahat ng inyong mga group chats upang maging isang malakas na babala at gabay sa sinumang magkakaroon ng connecting flight. Huwag nating hayaang may panibagong Pilipinong maiiwan, iiyak, at uubos ng libu-libong dolyar sa isang paliparan sa ibang bansa dahil lamang sa simpleng kalituhan. At para malaman ko kung sino sa inyo ang nanatili, matyagang nakinig mula umpisa hanggang dulo, naiintindihan ang lalim ng ating leksyon at handang harapin ang mga malalaking international airports ng walang takot, hinihiling ko na i-type ninyo sa comment section sa ibaba ang mga salitang Transit Ready. Yes, i-comment ang Transit Ready nang naka-all caps bilang inyong patunay na kayo ay magiging isang wais na pasahero na nakakaalam kung paano basahin ang mga karatula at hindi basta-basta susunod sa karamihan. Babasahin ko, titingnan, at papahalagahan ng buong puso ang bawat komento ninyong lahat. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagtitiwala sa ating channel. Laging mag-ingat sa lahat ng inyong mga biyahe. Huwag kalimutang i-adjust ang inyong mga relo at mabuhay ang mga Pilipinong manlalakbay saan mang dako ng mundo. Hanggang sa muli, ito po ang inyong gabay na nagpapaalala. Maging handa upang ang biyahe ay maging masaya.